Farmers inakusahan si Roque ng land grabbing. Harry Roque, here's another one for you to respond to. Huwebes ng madaling araw, Dutch time, ay nag-direct message sa akin ng isang farmers group mula sa Maribeles, Bataan. Detalyado at mahaba ang mensahe nila. Sinampahan ng mga farmers si Myla Roque at Harry Roque at iba pang Department of Agrarian Reform DAR officials ng grave misconduct land grabbing case. BBM, tulungan mo tong mga to, uncle, ha? Tulungan mo tong mga to, kasabwat daw ang Department of Agrarian Reform sa Bataan. Noong January 2023 sa Ombudsman, si Myla ay ang misis ni Roque na nagmamay-ari ng First Bataan Maribeles Holding Corp. Isang 50-50 partnership sa pagitan ng Biancham Holdings. Kila Roque lang din yan pong Biancham. So 100% kanila yan. Walang ya. Yung Biancham po, pangalan ng anak ni Roque yan. Ha? Yung First Bataan, pag-aari ng asawa ni Roque. So sila nga. Ipapadala ko to, Roque, kay Uncle BBM, direct message. Kinakawawa mo, ha, si BBM binabayaran ng utang ng magsasaka. Kayo winawalang niya nyo ang lupain ng magsasaka. Anong klase kayong mag-asawa kayo? Ha? Pinagtutulungan nyo yung magsasaka? O sasabihin mo, nagugutom na yung mga taong bayan. Hayop kayo eh. Nagugutom talaga yung taong bayan. Inawalang niya nyo yung magsasaka eh. Meron ka pa bayani effect. Pero yung mga magsasaka natin, kinukuha nyo yung mga, kinukuha nyo yung mga lupain. Si Raulo ka pala eh. Walang yato talaga to si Roque. Napakawalang yapo talaga. Sobrang walang ya. Tignan mo. Si Myla ay misis ni Roque na ayan, natapos na tayo dyan. Nakaplanong mag-invest ng 1.8 billion para sa proyekto sa township na may koneksyon sa isang Pogo Hub. Kung baga, gagamitin yung lupa para mag-invest sa proyektong township sa isang Pogo Hub, connected sa Pogo Hub na naman, wala talagang kadala-dala. Ang managing director ng Biancham ay si Myla, ayon sa mga magbubukid. Kita mo si Myla na yung First Bataan, si Myla din siyempre yung Biancham. Kasi nga, ito yung sinasama nila si Alberto. Yung wala namang inambag si Alberto, pero investor siya. Nagkumukuha sila ng mga dummy person para iiwas nila yung pangalan nila, pero sila rin. Ang managing director ng Biancham ay si Myla. Siyempre, pangalan ng anak niya yan eh. Ayon sa mga magbubukid, here I quote segments from the farmer's long message. Ito po yung message ng mga magsasaka. Makinig kayo. Sa ombudsman po kami nagsampa ng kaso last 2023. Hanggang ngayon po ay walang resolusyon ang ombudsman kung dapat isampa sa Sandigan Bayan ang kaso o i-dismiss niya. Si Ombudsman Martires po ay close friend ni Harry Roque. Patay na. Patay na. Si Ombudsman Martires, ulitin ko lang yung sinabi niya, huwag niyong pakialamanan ang salin ng Duterte. Yan po ang Ombudsman Martires natin. Amen? Amen. 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 Ganyan po si Ombudsman.
bawal ipakita daw ang salin ng mga Duterte. Amen. Nagmarcha po kami sa Senate, pati sa House of Representatives, wala po nangyari. Kahit po mga media, ayaw kami balita noon. The 77 farmers alleged the land around 421 hectares they used to occupy under the CAR law are now controlled. Yung lupain daw po na 421 hektarya ay control na nila Myla at Harry Roque. At ito po ang masaklap. Yung 127 na pamilya po ay naging squatter na lang po sa beach ng Maribeles. Putek, walang yato si Roque, oh. Biro mo, na lang yung mga farmers, nag-i-squat na lang sa dagat, oh. The farmers claimed their title were surreptitiously revoked by the Land Registration Authority in 2019. Nirevoke daw yung ownership ng LRA noong 2019, which was then headed by Duterte appointed official. Putek, sa buhatan pa. There were other details they sent me, certainly useful for another post here in coming weeks. Abangan. Tutukan natin itong kaso. I also hope Philippine-based journalists will follow up this case and verify its status at the ombudsman. Better yet, the media should engage. The farmers should ask for further details. Ito po yung part 2. And Mr. Roque, how about withdrawing your asylum request before the Dutch authority trash it? One bad news, Mr. Roque. Last Tuesday, the Dutch media reported that the case of Mikael, an 11-year-old boy and his mother, they are Armenian asylum seeker who asked for asylum in 2019 from the ING. They were again denied asylum this week after High Court reaffirmed its earlier ruling. Unlike you, Ari, I consider Mikael and his mother as genuine asylum seekers. I feel bad for them for not getting the chance to live normal lives. Meanwhile, here you are jumping the long asylum queue in the Netherlands by exploiting gaps in procedures with really legal know-how. You own a profitable lawyering business in Philippines and was the recipient of a 7-digit annual income during the Duterte regime. With your fat bank account, why expect a monthly dilute of 60 euros, around 3,500 pesos from the Dutch government? Is cheerleading of punitive Duterte apparatus not lucrative enough? You even dangle the red card in your coloring book to cover all the bases. Is it your game plan too obvious? Ayan po Ayan po, tungkol na to sa ano ni Roque, asylum. Pero wag na natin ano yun yan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ito po. Ayan po ang mga magsasaka naka-squat na lang po sa Bataan Beach. Yan po ang winawalang niya ng mag-asawang Roque. Ayan po. Ayan o. Humingi po ng tulong sa ating Pangulo. PBBM, tulungan niyo po kami. Ayan. Ganyan po kawalang niya si Harry Roque. Ganyan po ka inutil si Harry Roque. Ganyan po kawalang puso si Harry Roque. Pagkatapos po makinabang sa pogo ng mga Duterte, at yan din po ang pinakamalaking nag-ambag sa kampanya ni Sara Duterte dahil ang pera ni Harry Roque ay galing po sa pogo.
Ngayon, nananawagan si Roque ibagsak ang gobyerno. Kaya gusto niya po babagsakin ang gobyerno para hindi rin po maapektuhan ng kanyang mga negosyo at ari-arian na pinakinabang niya nung panahon ng Duterte. Ang laki po ng kinita nito sa Pogo. Siya po ang representative diyan sa Pampanga, sa Porac. Siya po ang may pinakamalaking kinita diyan. Siya po ang pinaka nagiging ahente ng mga Chinese. Lahat po ng mga Chinese, gaya nga po narinig natin sa Quadcom, lahat po ng mga Chinese ay inire-represent ni Roque. At kung sakasakali po, si Roque po ang gumagawa ng paraan para maging Pilipino pa ang ibang Chinese dyan. Kaya nananawagan po tayo sa ating Pangulo. Okay? By the way, i-direct message ko na lang si BBM. Ayan po. Eto po, Harry Roque, land grabber. Ayan po, wala na pong tirahan yung mga taong ito, mga magsasaka po ito, na pinoproteksyonan po ng ating Pangulo at binayaran ng mga utang. Pero si Roque po, tinanggalan ng bahay. Halos 100 mahigit na pamilya po ang nakatira at nag-i-squatter. Nag-i-squat dyan sa may dagat ng Maribeles, Bataan. Dahil kinamkam po ng mag-asawa ang lupain nila sapagkat wala po silang pera. Ang dami po kinasabwat ni Roque na mga ahensya di umano ng gobyerno para mabraso po ang lupain ng mga magsasaka. 421 hektarya po. Nakipagkasundo po si Roque at ang pamilya niya ngayon dito po uli sa Pogo. Ayaw talagang tumigil ni Roque. Nakipagkasundo uli sa mga Pogo investor para patayuan ng township. Kumbaga bagong style na naman to, Roque, ha. Wala nang Pogo pero nilagay nyo yung mga pera pagpapatayo ng township dyan sa Maribeles, Bataan. Aba. Ayan po, ha. Harry Roque, land grabber. Ito po yung hindi na natin babasahin, baka nakasampa na to. Ito. Hindi, ayan po. Kumbaga nasasaad po dito na ito po, ano pa to? Ejectment, unlawful detainer with motion for issuance of preliminary mandatory injunction. Pinasumon po nila Roque, pinasumon po nila Roque yung mga magsasaka. Talagang ginigipit po. Ginigipit ng walang yang baklang yan. Ayan po, ayan o. November 23 at the beach, meeting efforts with illegal settlers. Ayan po. Doon na nga lang sila nakakatira, pinapalayas pa po. Ito yung mga picture na nakuha natin, medyo malabo lang po, ha. Ayan po, ganyan po ang sitwasyon ng mga pamilya. Ayan po, nagtatayo lang po sila ng maliit na bubong. Ngayon, hindi pa nakukontento, pinapalayas pa. Diba? Ayan po, ha. December 8, 2024 at Lake Beach with meeting efforts with illegal settlers for amicable settlement with Barangay Captain Rodelio Gutierrez and Barangay Kagawad. Ayan po, binabraso talaga. Pakawalang yamo, Roque. Kaya wala kaming i-wish. Wala kami i-wish sa'yo kundi mawala ka ng hayop ka. Kita mo, ha? Kita mo nyo po kung gaano po walang puso tong baklang to. Alam lang sumubo.
Biro mo hindi po katanggap-tanggap 'yon. Ang presidente po natin, wala pong ginawa kundi protektahan ngayon ng mga magsasaka para in the future magkaroon po tayo dito ng stable rice production. Pero si Roque po, wala talagang puso, wala talaga to. Gusto talaga sirain ng gobyerno. Igagawin nilang mag-asawa na tayuan na lang ng kondo ang dapat sinasaka pa ng ating mga magsasaka. Ganun po talaga to si Roque. Hayop to. Grabe po to. Tsaka, biro nyo po paano ka nagtaglay ng ganitong kalaking pera, bakla? Grabe ang pinakinabang mo kay Duterte, bakla. Lahat na lang ng pabor binigay sa iyo ni Digong. Basta dumaldal-daldal ka lang. Patahimikin mo lang ang mga tao, wag malaman yung war on drugs. Patahimikin mo lang at pasinungalingan mo lahat na mabuti ang ekonomiya noon, hayop ka. Ngayon nyo sabihin mga DDS na ang Duterte administration ay naging mabuting ehemplo para sa mga mahihirap na katulad natin. Kung saan itong hayop na baklang si Roque, winawalang niya po ang mga magsasaka sa Maribeles, Bataan. Umiiyak po. Ito nakita ko lang sa FB to. Nakiusap sa akin na i-vlog ko kasi nga nakakaawa naman po talaga yung sitwasyon. Grabe naman po. Magsasaka yan. Roque, ang dami nyo ng pera. Ha? Huwag nyo ng brasuwe ng mga magsasaka. Hayop ka talagang bakla ka. Manang-mana ka sa mga Duterte, hindi nakokontento sa maliit na pera. Gusto nyo yata sakupin nyo na yung buong Bataan. Ganyan ang motibo ni Harry Roque, pabagsakin ang gobyerno para po sa Maribeles, Bataan, ang pamilya po nila ay mag-Harry train na naman. Dahil nga po nung administrasyon ng Duterte, ayan po nangyari. Binraso nila ang mga magsasaka dahil nasa administrasyon ng baklang impaktita. Ngayon po, paano yan ngayon? Doon na lang nakatira sa dagat. Tignan nyo naman po, pinapalayas pa. Saan na lang nakatitira ang 127 pamilya. May mga bata dyan. May mga matatandang magsasaka dyan. Hindi na po nila kaya. Kasi, wala na eh. Wala silang backer eh. Ang backer daw di umano ni Roque ay ang ombudsman na nagsasabing wag natin pakialaman ang salin ng mga Duterte. Sa tingin nyo pa ba tama to? Sa tingin nyo tama to? Roque, ang dami mo ng pera. Ikaw ang namamahala sa mga vloggers na mga DDS. Ikaw ang nagpapamudmud ng pera. Bakit yung mga vloggers ng DDS binibigyan mo ng pera? Eto, inaalisan mo ng kinabubuhay. Kundi ka ba naman demonyo? Ayan po tulungan po natin ito as much as possible. Kumbaga pakalatin natin itong mga pictures, ipopost ko po sa FB, pati itong video ko, i-post nyo po. Teka, ipopost nyo pala. Harry Roque, bakla ka. Ha? Kapag sinare tong video, Harry Roque, bakla. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas.
amin ay likas. ABB, ang bumbero ng Pilipinas. Kami ang bumbero ng Pilipinas. Mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB, ang bumbero ng Pilipinas. 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 Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB, para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB, para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB, para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. ABB, kami ang bumbero ng Pilipinas. Mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB, ang bumbero ng Pilipinas. Kami ang bumbero ng Pilipinas. Mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB, ang bumbero